So, pinakamalalang kaso daw po sa kasaysayan ng Pilipinas, ang ikakaso daw po kay Martin Romualdez. Naku, matindi po itong revelasyon ngayon ng ombudsman. Okay, sobrang tindi ng pasabog ng Office of the Ombudsman o ni Remulla mga sangkay tungkol po dito sa paglalagyan po talaga ni former Speaker Martin Romualdez. At sa sobrang tindi mga sangkay, nagulat din po ako bakit ganun yung term na ginamit ng ombudsman, no? Na ayon po sa kanya mga sangkay, pinakamatindi daw po ito, pinakamalala sa kasaysayan itong magiging kaso na gagawin nila kay Martin Romualdez. Malalaman nyo po ngayon mga sangkay, matindi ito eh. Yan na ba bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito po ang balita tungkol dyan. Ayan. So, ayon po dito, dalawang kaso laban kay Romualdez inihahanda na ng ombudsman. Ngayon sabi dito, mga kaso versus Romualdez, inihahanda na ng kaso ihahanda na ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng mga kaso laban kay Romualdez. Kabilang dito ang money laundering case at ang grandest case of them all. Ito, bakit ganun? Na conspiracy defraud the treasury. Conspiracy to defraud the treasury. So, ano kaya ang ibig sabihin na ito? Matindi daw ito mga sangkay. Yan o, grandest case of them all. Sabi ni Remulla dito, we were being very careful about every premise that we make. Kasi, first time, ito, gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Pambihira. First time. Naku, mga sangkay. Ngayon, di ba, naka-look out na ano sila Romualdez eh. Nakatimbre na sa mga airport na hindi nga sila po pwedeng lumabas. Kabilang si Romualdez sa mga idinadawit sa flood control corruption. Itinanggi naman ng kongresista ang mga aligasyon. Ngayon, ito mga sangkay, tingnan po ninyo. Ito yung pasabog. Samantala, inanunsyo ni Remulla na bukod sa kasong money laundering, may inihahanda pa silang mas malaking kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. We're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas Grabe. na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Grabe, sobrang lala, no? Ano kayang ano na yan? Gaano katindi ang nakita ng ombudsman na ganito po kalala ang kaso na kakaharapin ni Romualdez? Kasi parang siya ang ano eh. Pagkakaintindi ko sa sinabi dito ni Remulla, grandest case of them all. Parang kulang lang sabihin hari ng mga magnanakaw, parang ganun po yung dating ng ni Remulla mga sangkay, no? Pero ano 'to eh, hindi pa higit pa po sa hari eh. Kasi itong kaso na 'to pinakamalala sa kasaysayan. This is the first time daw mga sangkay na magkakaroon ng kasong ganito. Aminado si Remulla na malaking-malaki sa kanilang investigasyon ang umunoy pagtanggi ng House Appropriations Committee na makipagtulungan sa kanila. They're not obeying our subpoena. As we have sent it to them, they even refuse to accept the subpoena. And of course, we can always issue preventive suspensions if we have to. Okay, so medyo pahirapan daw mga sangkay. Alam niyo na siguro yung bakit pahirapan. Pahirapan po talaga yan kasi may iba dyan tatanggi kasi matatakot din po sila. Pero grabe to, men. Malala to.
Eh no, ngayon lang tayo magkakaroon ng kaso ng ganito sa Pilipinas. Anong excited ako mga sangkay eh. Yung kaila Jinggoy okay na yun eh. Kasama daw sila eh. Pero dito ako mas interesado. Itong kay Romualdez. Kasi alam nyo hindi ko naman sa inaano. Hindi tayo nangaaway no sa mga kumukontra sa atin. Kasi kami ni Boss Mike ang naglalahad nito noon pa, mga sangkay. Pero ayun nga po, kapag ka nangyari ito, tapos ilaglag ni Romualdez si PBBM, lahat ng mga nagsalita laban po sa amin, na kung ano-ano, kasi tinutulog sa namin ng dating speaker, mapapahiya po talaga. Kapag halimbawa, si Romualdez biglang idawit si PBBM. Kasi 'di ba ayon po sa kanya, ano daw hindi daw po siya yung mataas dito. Meron pa. Wala namang ibang pwedeng tukuyin niya kundi si PBBM lang. 'Di ba? Wala naman po siyang pwedeng ibang ituro. Wala nang ibang pinakamataas. Alangan naman ituro niya yung pinakamababa. Kongresista, hindi po. Kasi maliban sa speaker, ayun na yung pinakamataas na si PBBM na eh. May mga nagsasabi na iba, mga sangkay na si Cheese daw po. Pero hindi, iba yung kaso ni Cheese na, sa kanya yung kaso na pinakamalala eh. Si Cheese din po ay kinasuhan. Nangangamoy arestuhan din po yun, mga sangkay. Pero, ito talaga ang pinakamalala. Ayan po, sabi dito, grandest case of them all. Ayan po yung mga sangkay mabigat na binitawan eh. We're being very careful about every premise that we make kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Man, what is that? Anong klaseng kaso po yan mga sangkay? No? Ito, kalma lang po tayo, no? Tingin nyo wala talagang kinalaman dito si PBBM? Nasa panlalaglag na po ng ombudsman? Sa tingin nyo, walang kinalaman ng Pangulo? Guys, tandaan po ninyo, close sila PBBM at sila Remulla. Siguro, may nakita si PBBM na mukhang, di ba nga, kinanta po yan ni Toby Tiangco. Kinausap pa daw si Romualdez before. Ang sabi doon, na pinagalitan daw ni PBBM si Romualdez at saka si Zaldico. Ilang property pa ba ang gusto nyo? Sabi ni PBBM. Bago po mangyari yung mga sangkay. Expose ni PBBM doon po sa kanyang zona. So dito mga sangkay, kinumpirma po ng ombudsman na may ganito pala talaga. At ang tingin ko dyan, kumbaga parang sinabi na po ng Pangulo na, pare, ikaw na bahala. Kung anong nakita mo, i-push mo na kung talagang kinakailangan. Kasi ito, tuloy-tuloy. Ombudsman po mismo na ang nagsalita, no? Pinakamalala daw po itong kaso. Well, ano po ang inyong opinion, guys? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.